Sa lugar ng Payatas po, namigay din po ang ating mahal na BP. Ito po ay katibayan lamang po na siya po ay nagtatrabaho. Hindi niya po iniintindi ang mga issue para sa kanya. Actually po, si Ma'am BP Sara Duterte ay hindi po siya pumapatol sa mga issue, no? Siya po ay nakapokus sa kanyang mandato bilang Vice President po. Kaya po kami nandito upang ipahayag na ang ating BP Sara Duterte ay tumatrabaho po. Naglilingkod po siya para sa mga mamamayang Pilipino, especially po sa Department of Education. Ang nakakapagtaka nga po, bakit po may panawagan ng resign Sara na wala naman pong dahilan. Actually, marami pong achievement ang ating BP Sara Duterte na hindi po namimidya dahil ayaw niya po. Ayaw niya pong ipakita ang kanyang pag-focus kung paano niya paunlarin ang edukasyon. Ito po ay isang ebidensya po. Hindi po ito na balita sa mainstream media. Ito po ay sa Pasig. Ito po kaganapan na ito, nagbigay po ng ayuda ang ating mahal na Vice President Sara Duterte upang maibsan ang kalungkutan at kapigatian ng ating mga mamamayang Pilipino sa kabila ng sobrang init ng panahon. Ito po, kami po ay mga nag-distribute dahil po sa instruction ng ating mahal na BP Sara Duterte at namigay po siya ng tulong puso. Ito po. Ito naman po ay sa lugar ng Payatas. Sa lugar ng Payatas po, namigay din po ang ating mahal na BP. Ito po ay katibayan lamang po na siya po ay nagtatrabaho. Hindi niya po iniintindi ang mga issue para sa kanya dahil ang kanya po ay paunlarin ang ating bansa at ang mamamayan nito. Kaya po kami nagtataka bakit po merong panawagan ng resign Sara. Kami po ay mga mapayapang mamamayan na sumusunod sa ating alituntunin ng ating pamahalaan o ng ating lipunan. Kaya po si Ma'am Sara Duterte po ay aming sinusuportahan. Mahal na mahal po namin kayo, mahal na BP Sara Duterte. Dahil bukod tangi, kayo lamang po ang hindi namumulitika. Nasa puso niyo po ang paglilingkod at pagmamahal sa mga mamamayang Pilipino. Yan po ang dapat na maging mandato ng lahat ng leader. Kaya nga po sila nagpatuloy na paninira dahil alam po nila na kayo po, Ma'am Sara BP Duterte, ay malaking threat o malaking ano sa kanila. Takot na po sila, kaya ginagawan po kayo ng isyo. Pero dahil sa kabila po ng lahat, nagpapatuloy pa rin kayo sa pagsiservisyo. Ito po ang ebidensya na kayo po ay nagtatrabaho talaga para sa bayan at mamayan. Ma'am, ay sir, ano po yung panawagan po natin kay President Marcos? Kasi, di ba, parang idineklara nung kampanya na dapat may unity. So ngayon na ginaganito po si BP Sara, ano po yung panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos bilang sinuportahan rin po siya, hindi Vice President, simulat sa una pa noong kampanya? Yes, napagandang tanong kaibigan. Maraming salamat sa tanong mo. Katunayan nga po, lang unit team na yan, kasama rin po kami sa unit team. At binoto po namin si Pangulong BBM dahil na rin po sa pagmamahal namin na akala namin ay magkakaroon na isang tunay na pagbabago. At dahil po kay Ma'am Sara BP Duterte, siya po ay naluklok bilang isang Pangulo ng bansang Pilipinas. Ang panawagan ko lamang po sa inyo, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sana po, tigilan na po ang pamumulitika. At huwag niyo pong pipigilan ang freedom of speech. Huwag niyo pong pipigilan ng ating mga mamamahayag na magpahayag ng katotohanan. Dahil ang katotohanan po ang magpapalaya sa ating lahat. Huwag niyo pong pipigilan yan dahil yan po ay against sa Bill of Rights Article 3. Kaya dapat po, bilang Pangulo po kayo ng bansang Pilipinas, dapat po kayo po ang unang sumusunod sa batas na implement ng inyong ama. Dahil ang inyong ama po ay napakabuting leader po. Sana po, sundan niyo po ang kanyang yapak. Sir, ibabalik ko lang dun sa ano yung panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong sinuportahan po siya ni Vice President Sara Duterte simula po noong kumpanya. Parang kasing nakikita na parang pinapabayaan, na may naninira sa kanya, kahit BP Sara. So ano pang panawagan natin kay Pangulong Bongbong Marcos? Dapat ba siyang magsalita to protect BP Sara? Ano yung ano natin to? Para sa aking opinion, sana po, mahal na Pangulong BBM, sana po, hindi nyo na po kinakalaban o binibigyan ng pressure ang ating mahal na BP. Dahil nagkaroon po kayo ng unit team. Ang unit team po ay pagkakaisa po. Kayo po ang merong plataforma na magkaisa po tayong lahat.
Ngayon, sa nangyayari po sa inyong pangalawang Pangulo, dapat po kayo po mismo ang sumusuporta sa kanya at siya po ay magiging gabay niyo po dahil siya po ang pangalawang Pangulo. At pinoprotekta. At pinoprotektahan niyo po. Sana po magmaalag po kayo. Magkaroon na po tayo ng tunay na pagkakaisa. Intindihin na po natin ang tunay na isyu ng ating bansa. Kawawa na po ang ating bansang Pilipinas sa mga nagaganap na puro politika po. Iwasan na rin po natin ang dictator, ang pagdidikta sa mga appointment, lahat po. Sana po tugunan niyo po ang pangangailangan ng ating bansang Pilipinas at ng mamamayan nito. At higit sa lahat, wag niyo pong pipigilan ang mga people assembly na katulad nito. Dahil yung maisog, makaranas po kami na hindi po kami pinayagan. Maraming salamat po. SMNI, thank you po. Thank you, sir. No? Para yung representante ng mga Muslim community. Sabihin mo, Ma'am, forward lang po. unitin sila. Sana sa mga naranasan na mga kasilahan na binabato kay Inday, makarinig din tayo ng salita from BBM as we expected him to protect also the entity of BP Inday. For the reason na dahil si BP Inday ang nagdala sa kanila. That's the reason why nanalo sila. Dahil nanalo siya, di ba, as Vice President, o ngayon nanalo siya because of BP Inday. Sana yun. Ma'am, unahin po muna yung panawagan po ng Muslim community. Ano po yung parang tawag nito? Yung opinion, kuro-kuro ng mga kapatid nating mga Muslim sa mga nangyayari po ngayon kay Vice President Sara. Okay, una-una po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating mahal na VP Inday Sara Duterte. Katulad nito, lahat po nagsidatingan, galing po yan sa puso. Kahit na malayo po, kami po ay dapat magtitipon sa may malapit po sa may City Hall ng Maynila. Pero ganun pa man, respeto po namin kung ano man ang ipinagkaloob sa amin na kung saan kami po pwedeng magdaos ng ganitong event para po magpakita ng suporta kay VP Inday Sara Duterte. First of all po, siya nga po pala, greetings as Muslim greeting. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Representing the Muslim sector from Marawi City, Lanao del Sur. Nandito po kami upang magpakita ng suporta kay VP Inday Sara. Kaming mga Muslim ay nakaranas po ng tahimik. Wala po nang naupo si Tatay Digong nung panahon niya during Duterte administration. Ang Marawi, the whole farm ay nakaranas po ng kapayapaan. Masasabi kong kapayapaan dahil natigil po ang putukan, ang kidnapping ng mga foreign na people na bumibisita sa Pilipinas. Kami po ay nagdadaos ng pagtitipon dito sa Moriones, Tondo para po ipakita ang aming deeply support